si Tatay Digong ay posibleng maging bayani. Maging hero siya kahit hindi po siya mamatay. Definitely, kung may masamang mangyari kay Tatay Digong, mananagot ang gobyernong ito. Pero, mamatay man siya or hindi siya mamatay, magiging bayani po si Tatay Digong, ipapaliwanag ko sa inyo dahil buong mundo, ganyan po kalakas ang Duterte. Lalong-lalo na po si Tatay Digong. Iba po ang influence ni PRRD. Buong mundo, nanunood ngayon, nag-o-observe kung anong gagawin ng ICC. At, posibleng, dahil kay Tatay Digong, masira ang credibility ng ICC. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito mangyayari. Sa mga Team Duterte, sa Team Suka, sa Team PDP, magtulong-tulong na po tayo. Let's bring back Tatay Digong in this country. Ilagay natin siya dito sa bansa natin at ibalik natin siya bilang presidente ulit sa susunod na pagkakataon. Kung hindi man bilang presidente, bilang bayani. Ibalik po natin si Tatay Digong. Whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement pati militar. Sinabi ko na, I will protect you and ako ang managot sa lahat. Yun ang galing, no? I will protect you. Yung protect, malaking bagay yan. Alam ko malaking bagay yan sa inyong mga pulis. Para magawa ninyo yung trabaho nyo, I will protect you. Tanong, Tatay Digong protected you. Did you protect Tatay Digong when he needed you? Mga pulis. Tanong lang yun. Asaan kayo? Pakisagot, tama ba ang pag-aresto ni Torre? Kung illegal, asaan kayo? This will be a long legal proceedings. Like I say to you, I will continue to serve my country at subi kung ganun ang this is the legal. Yan. This is a long proceeding. Yun ang masakit yan kasi nag-average to. Humigit kumulang 10 years ang paglilitis ng ICC. Ganun po katagal. At sa edad ni Tatay Digong, kung lilitisin siya doon, most probably, hindi na natin makikitang buhay si Tatay Digong. And this will be now battle of the brains. Hindi na po ito magiging base sa politika. Battle of the brains. Ngayon, I will explain to you posibleng makauwi si Tatay Digong.